this is the problem number 11, no? So, integration of the rational fraction. So, kung makikita po natin, masyadong mataas yung degree, which is naka-cube. So, kailangan natin mag-synthetic. So, katulad po ng problem number 6. So, I think marunong na kayo mag-synthetic division, no? Kukunin lang natin ang mga coefficient dito. So, this is negative 6, positive, 11 na lang, kapag positive. So, positive 11 at negative 6. So, ano yung possible factor ng negative 6? Di ba, positive, negative 1 lang yan. So, i-try natin by positive 1. So, ang positive 1 na ito, meron itong x minus 1 na factor. So, bring down the 1. So, 1 times 1, this is 1. Negative 5. And 1 times negative 5, this is negative 5. So, positive 11 to negative 5, this is positive 6. Then dito, negative. So, 0. So, nasi 0 na natin. So, this is, ano yung natira? Ito. So, babawasan lang natin to ng mga exponent. So, this is x equal to minus 5x to plus 11. Hindi na siya 11. Kundi 6 na lang siya. So, 6. Yan. So, ano ba yung factor nito? So, perfect square trinomial, pwede natin gawing x minus 2 and x minus 3. Diba? Yan yung factor nito. So, this is what? This is 9x. Balikan natin yung problem. 9x squared minus 32 x, no? Plus 25 all over. Ito, yung unang root, which is yung x minus 1. Yung pangalawa, yung x minus 2. X minus 2. Yung pangatlo is x minus 3. So, this is A. Dahil, ano yan? Tatlo yan. So, hanggang C yan, no? X minus 1 plus B ng x minus 2 plus C ng x minus 3. So, using LCD, multiply lang natin ng x minus 1 times x minus 2 times x minus 3. So, ito pag minultiply natin itong dito, mawawala nito. So, this is 9 x squared minus 32 x plus 25. So, dito, ang mawawala yung x minus 1. Ito. So, this is A, x minus 2. Then, dito, ang mawawala yung x minus 2. Ito. Kaya matira dito, x minus 1 at x minus 3. So, B at x minus 1, no? Times x minus 3. So, dito naman, ang mawawala yung x minus 3. Kaya ito yung magiging partner ng C. So, plus C is x minus 1 at x minus 2. So, this is it. So, ayan. So, paglaruan na natin. So, masyadong mahaba, no? So, simplify natin dito. Paano ba to? Grabe kahaba naman to, no? Sorry, naiwan yung x minus 2. So, mawala yung x minus 1. So, x minus 2 at x minus 3 dito. Naiwan. So, this is x minus 2 at x minus 3. Yan. Ganyan. So, ang gawin natin dito is, paano ba natin ito paglalaruan? So, kunin natin yung mga degree, no? So, just the lowest degree. So, this is po, isi-simplify natin ito. Magiging, ang gawin niyo po, a times x times 2. Then, a times, ganito po, a times x, this is x squared, no? Then, ito, a times 2 and times 3. No? So, this is what? This is negative 3. Negative 2 ba ito? Negative 2. So, negative 3x, negative 3ex. Yan. So, negative 2. So, I think marunong kayo mag-simplify nito. Foil method lang to, no? Plus 6a plus bx squared minus 3 bx minus bx and plus 3b. So, ang ginagawa lang natin, nagdi-distribute lang natin, ha? Distribute lang a times x. This is x squared. Then ito, negative, tawag dito, negative 3x, no? So, this is, ito, makinig mo, a times negative 3. So, makinig ganito yun siya, a times x, this is x squared. A times x times negative 3, negative 3x. X times 2 times, x is negative 2x. Ano lang po. Then, a times negative 2 to negative 3. Negative 2 to negative 3, positive 6 times a, magiging 6a. So, ganun din dito sa b, hanggang dito. So, ganito yung makukuha niya. So, this is c, dito na tayo sa c, no? So, cx squared, minus 2cx, then minus cx, then plus 2c. Yan. So, gawin natin dito, kunin natin yung pinakamalaking, gagawa tayo ng equation. So, kukunin na lang natin yung pinakamalaking degree. So, this is x squared, no? Yan. Ano yung pinakamalaking x squared dito? Ano yung mga coefficient ng x squared? Dito, ang coefficient ng x squared, this is a. So, this is a. Then, dito may x squared pa dito. So, yung x squared, this is b. So, plus b kasi positive. Then, meron pang x squared dito. Ito, this is c. Ang coefficient niya. So, c. So, hanapin mo naman yung equal niya na may x squared.
Kasi lahat ng equal, i-combine natin. So, dito yung equal niya. Di ba? Ito yung equal niya. So, ano yung mga may equal dito? Ito. Ano yung coefficient ng equal? This is 9. So, ilagay na lang natin ditong 9. So, sunod na paglalaruan natin dito, yung x naman. Kasi ang sunod sa equal, this is x. Ito yung pinaka-paborito kong method sa integra. Basta pagkuha ng mga ano, ito yung paborito ko. Pag mabilisan kasi yung ganito. Unlike kung gagawa ka ng equation, napakahaba, no? So, ginagamit ko rin ito sa differential equation. So, ayan. So, ito. Hanapin naman natin yung may mga ax, yung mga x. So, this is negative 3. Combine natin ito. Try nyo i-combine. Negative 3 to negative 2. This is negative 5 ex. So, ang magiging coefficient na dito, this is negative, negative 5 a. Diba? So, kapag ginumbine natin ito, so, negative 5a. So, yan. Then, ano pa? I think positive a yan, magiging positive a. Okay, negative pa rin. Then, ano pa? Yung negative 3b at ito, magiging negative 4. So, this is negative 4a. Negative 4b. Yung x. Ano pa? Yung ito, negative 2 to negative c. This is negative 3. Negative 3c, no? Kasi yan yung x. X kasi ito at x. So, pareho yung cx. Combine mo yung dito, may 1 dito. So, negative 2 to negative 1, negative 3. So, hanapin mo naman yung equal niya na x lang. So, yung 32. Negative 32. Yan. So, this is what? Saan na tayo? Problema to. So, constant. Ano yung sunod? This is constant. Constant. Yung number lang. Ba? Yan. Ano yung mga number dito? Ano natira? Yung 6a. This is 6a. 6a. Ano pa? 6a. This is 3b. Positive 3b. Ano pa? And positive 2c. So, this is positive 2c. So, equal to constant. Ano yung equal niya dito sa constant? Yung 25. Yan. So, gamitin natin itong equation na to. So, ilagay natin yung equation dito. Tandaan lang. So, i-rewrite ko lang naman. So, a plus b plus c is equivalent of 9. Then, negative 5a to minus 4b minus 3c equivalent of negative 32. Then, negative 5. Hindi siya negative. 6a. No? Magiging 6a. And 3b plus 2c and 25. So, pwede nyo gawin shift solve. Pero, siguro gawin ng mga tamar yun. Mga tamad masyadong mag-solve. Pwede mong gawin shift solve. This is the 3 equation 3 anon. Hanapin natin yung mga value ng ABC. So, paano natin gamitin yan? So, burayin na natin to, no? Wala tayong pagkialam dito. So, ang kailangan natin gawin is ito. Ito lang ang kailangan natin. So, ito lang kailangan natin kasi papalitan natin ito. Yan. So, ito. Solve tayo. So, this is what? Ano ba ito? Paano natin ito eliminate? So, gamitin natin yung equation 1 and 2. So, try natin paglaruan yung equation 1 and 2. So, this is A. This is B. This is C. Is equivalent of 9. So, this is negative 5A. So, madali lang mag-eliminate, no? Negative 4B. Negative 3C. So, this is, multiply mo lang yan by, negative positive 5 para matanggal yung A. So, positive 5 times dito magiging positive 5a to negative 5a, wala na yun, 0 na yun, no? Plus 5b to negative 4b and plus 5c to negative 3c. Yan. So, 5 times 9, this is what? Yan. So, dito, 5 times 9, this is 5 times 9 is equivalent to 45, no? So, 45. Then, dito magiging, ano yung C kanina? Yung C. Ano ba yung value ng C dito kanina? This is negative 32, no? So, equation natin, negative 32. Yan. Dito matatanggal na ito kasi i-add mo lang naman. So, this is, ito i-add mo dito, magiging negative, magiging B na lang, no? Then, dito, 5 minus 3C. This is positive 2C. So, 45 minus 32. 45 minus 32 is 13. So, yan yung equation 3 natin. Kasi equation 1, equation 2, equation 3. So, this is equation 4 pala. So, this is equation 4. No? Ngayon, ang gawin natin dito, i-try naman natin mag-eliminate. Di pa natin makukuha yung value dito, no? So, krami. Ang kaganda kasi ng ganitong equation, pwede kang mag-isip. So, sobrang dami ng maisip mo, mababaliw ka na, no? So, joke lang.
So, ang gaganda kasi nito, pwede mo yung paglaruan, no? So, ganito, pwede mo gawing substitution method. Pero, since na nag-eliminate na tayo, mag-eliminate na lang tayo. So, sunod-sunod, no? Kasi pwede mong i-transpose mo yung B dito, then makukuha mong 2C, yung value ng C, i-substitute mo lang dito sa equation 1. May makukuha ka ng ano dyan. So, pero mag-eliminate na lang tayo. So, ano ba dapat? Anong gamitin natin dito? Anong maganda? Try natin i-try natin yung negative 5a. Yung equation 1 naman, yung equation 2 at 3, no? 5a and 4b sa 3c. Yan. Is equivalent of negative 32 sa equation 3. Try natin sa equation 3. So, 6a, positive 3b, and ano ba dito? Maganda dito. Positive 2c. Equivalent of 25. Yan. Ay, mas maganda yung yun na lang gamitin natin yung equation 1. Equation 1 to equation 3. Kasi kanina ginamit natin equation 1 to equation 2. Ngayon, equation 1 to equation 3 naman. So, this is A plus B. Kasi para mas madali siya ma-eliminate ba? Yung equation 1. This is 9. So, multiply na natin by negative 6. Then, dito magiging negative 6A. So, negative 6B. Negative 6C is 6 times 9. 6 times 9 is negative 54. No? So, dito magiging 6A, positive 3B, and positive 2C is equivalent of 25. So, ito matatanggal ito pag in-add mo. So, yan. Negative 6 to positive 3, this is negative 3B. Then dito, negative 6 to positive 2, this is negative. No? Kasi mas malaki yung negative sa number. Doon sa 6. Nag-sign yung negative. So, this is negative 4C. Then dito, negative 54 to positive 25 yan, no? So, this is negative 29. So, this is equation 5, no? So, yan yung equation 5 natin. So, negative 6 to... Yan. So, ito, ngayon, from equation 4 to equation 5, no? So, yan, combine natin. Yung equation 4 natin, ito. Yung B plus 2C, equivalent of 13. So, equation 5, this is negative 3B minus 4C, equivalent of negative 29. So, multiply lang natin ito ng positive 3. So, 3 times B magiging 3B. 3 times to magiging 6C. And 13 times 3, ano? So, this is 39. So, this is negative 3B and negative 4C is equivalent of negative 29. So, matatanggal po ito. So, negative 6 to negative 4, this is 2C. And ito, makuha natin yung value ng C. Yung 39, minus mo sa 29. So, this is 10. So, this is C is equivalent of 5. Kasi 10 divided 2 is 5. So, sorry, hindi pala nakikita. So, yan. So, C is equivalent of 5. No? Yan yung C natin, equivalent ng 5. So, ang gawin lang natin, yung C, isa-substitute natin. Gamitin natin yung equation. Ito, equation na to. So, this is B. Para makakuha natin yung B. 2 times C. Ano yung C mo? This is 5. So, this is 5. So, 13. So, B. 2 times 5, this is 10. Transpose mo sa kabila, magiging negative 10. Positive 13 to negative 10. Ang magiging natira, yung 3. Kaya ang magiging value ng B mo is 3 na lang. So, hanapin mo yung A. So, saan natin makukuha yung A? So, doon na lang tayo yung equation 1. So, this is A plus B. Di ba? Ang B mo, dito, ang B mo is ito, yung 3. So, 3 na lang ilalagay. Plus C. Ang C mo is 5. Kanina dito, yung 5. So, plus 5. So, equal to 9. So, this is A. 3 plus 5 is 8, no? I-transpose mo dito, magiging negative 8. 9 minus 8 is negative 1 na lang. So, yan. Ito na. Kuha na natin. So, nakuha natin yung A and B. Balikan natin ito. Palitan natin yung A ng 1 at yung B na nakuha natin na 3 at yung C na nakuha natin na 5. Then, integrate natin. So, burahin natin. Yan. Yan, dx. So, this is ln ng x minus 1. Then, dito plus 3 ng ln ng x minus 2. Then, dito plus 5 ng ln. Yan yung integral niya. X minus 3 plus c. Yan.
So, siguro okay na yung ganun. So, this is the final answer of the problem number 7, no? Medyo mahaba-haba kasi nag-eliminate na tayo. So, may mga katanong kayo, just in case na clarification. So, wag mahiyang mag-comment sa comment section. And wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So, sana, I hope na marami pa tayong problem na masasolve.